Magandang umaga po, si Mike Anyayahan ito. Oh. Napakaganda ng umaga dahil ang ganda-ganda ng tunog ng mga ibon. Walang, walang tumatahol na aso, walang umingiyaw na pusa. Oh. Tilaok ng manok, meron naman. Anyways, let's get started. Naka-encounter na ba kayo ng tao na especially sa social media, no? Na kung makakomment, akala mong akala mong palaging nakikipagdebate or akala mong palaging mayroong debate, no, o pagtatalo, no. At kung maka-post, no, akala mong may gustong patunayan palagi, no. At wala nang ginawa kundi kundi parang mag-portray as parang parang kritiko or oposisyon ng lahat ng bagay, no, diba? So, walang problema sa pag-express ng ng opinion, no. Free ang mag-express ng opinion, diba? Kung ito ay kung ito ay ginagawa in parang discreet manner or in a manner na hindi antagonistic, no? Na tipong alam mo yung pagka nag-uusap kayong parang may kausap kang pareho kayo nagkakasundo, di ba? Pero sa totoo lang, dun sa mga nag-uusap na nagkakasundo or hindi nagtatalo, di ba? Imposibleng walang differences sila sa paningin sa paligid. Pero pinili lang ba nilang mag-usap ng maayos as if nagkakaintindihan sila pero may magkaiba silang pananaw, di ba? Noon nung wala pang social media ganun eh. Pero ngayon nung may social media na, para bang ang aangas na ng mga tao ngayon, di ba? Pero pag dinibati mo naman, wala namang alam. Hindi naman hindi naman talaga sila aral dun sa parang hindi naman ready pagka or hindi nila alam na yung binabanggaan nilang tao mas aral kaysa sa kanila, no? So ang tawag yan ay arrogant opinion, no? At yung yung palagi kang batikos lang ng batikos para lang sabihin critical ka, no? So parang wala ka nang ginawa kundi magreklamo or magduda doon sa sinasabi ng isang tao. Ang tawag yan ay mistrust, no? So, para doon sa mga taong may arrogant opinion, wala nang kailangan, di ba? At para doon sa mistrust, parang wala nang mabuting tinapay, di ba? So, ganun. Nagbabala dyan si Epictetus, no? Etong sabi ni Epictetus tungkol dyan, no? Sabi ni Epictetus, there are two things that must be rooted out in human beings: arrogant opinion and mistrust. Arrogant opinion expects that there is nothing further needed, and mistrust assumes that under the torrent of circumstances there can be no happiness. So, sabi ni Epictetus dyan, kung meron daw dapat tanggalin sa sa tao, yung dalawa na yun: arrogant opinion tsaka mistrust. Kasi liability yan, liability yan. So unang-una, bakit liability yan, diba? Hindi ka mapapanatag, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan ng loob, no? Pangalawa, nag-aaksaya ka ng oras dahil nag-i-invite ka ng argumento o debate na walang kapararakan, diba? Kasi kung gusto mong matuto, aralin mo mag-isa, no? Ngayon, kung gusto mong magturo, diba? Kung gusto mong magturo, sabihin mo lang to sa tao, pag-aralan yun.
hindi mo kailangan isaksak yung nalalaman mo. Dahil baka mamaya mali pa yung nalalaman mo. At kadalasan, sa mga taong may arrogant opinion, palpak o mali. Or, hindi nila alam na meron silang mali. Ako, nakikita ko sa ano ko yan sa Facebook ko. May mga friends ako na na iba-iba, diba? At marami akong friends talaga na sabihin mong eksperto sa larangan nila. Meron diyan na dean pa sa sa isang exclusive na university dito sa Pilipinas. Mga professor sa university, yung mga mga friends ko. May friends din akong mga tawag ito, aral sa siyensya, eksperto talaga, mga eksperto, scientist, meron din akong mga friends na na tawag ito, eksperto talaga sa sa political science mismo. Di ba, Pinoy hilig-hilig sa politika, Kala mo kung sino mga analyst na pag nagsalita pag may mga political issues. Pero ito yung mga friends ko doon sa sa Facebook na talagang totoong eksperto. Ang tatahimik Pero makikita mo yung mga mga librong sinulat, di ba? Nakita mo kung gaano kaingay yung mga librong sinulat nila. Pero sila ang tatahimik sa Facebook, at minsan hindi pa nga hindi pa mataas ang engagement pagka yung nag-post sila, na dahil hindi sila, yung mga caption nila parang masyadong masyadong hindi hindi parang hindi engaging, hindi masyadong lubog sa masa, parang masyadong academic, kaya parang akala nila copy-pasted lang o AI ang gumawa, pero tahimik sila, hindi sila pala comment ng mga kung ano-ano para sabihin alam nila, pero mga eksperto sila sa larangan nila, political scientist sila, mga philosophy professor, mga professor ko, at tsaka ayun nga, mga technician, so pero tahimik sila, yung mga yung mga iba na talagang ewan ko ba, hindi naman talaga aral, pero ang tatapang ng apog, di ba? So ganoon, minsan nagiging kahiya-hiya tayo sa ginagawa natin na akala mo eksperto na tayo, So hindi naman kailangan kasi na ganun palagi na sa buhay natin. Pero nung wala pa kasing social media, hindi naman ganun So ikaw ba, pagka may nag-uusap dyan, sasabat ka, sabihin mo, hindi, ganito yan kasi ganito yan. Maniwala ako sa'yo. Sa totoo lang, ito, alam ko yan, ito, ganyan. Hindi ka gaganon, lalo na pag may mga nagiinuman, sasapukin ka talaga dyan. Kaya magbabait-baitan tayo, di ba? Wala pang social media. Pero ngayon may social media, di ba? Lumalabas na yung kawalangihan natin. So, kaya tanggalin natin yan. Sinasabi ni Epictetus, kung meron dapat tanggalin sa tao, yan yun. Arrogant opinion tsaka mistrust. So, yung ego, di ba? Lahat ng tao meron yan pero dapat tanggalin natin yan, di ba? At hindi mo basta-basta mahuhugot yung ego. Kung hindi mo iisa-isahin, di ba? Parang yung malaking halaman yan na or puno, na hindi mo basta mahuhugot bigla-bigla lahat yan. Unti-unti mo yan. At bahagi ng ego na yon, yun, yung arrogant opinion sa mistrust. Ego yan, ego. Kasi ang totoong matalino, hindi kailangang ipagyabang sa iba yung talino niya.
At sabihin, alam ko to, yan, hindi mo alam. Hindi ganun. Ang totoong matalino, ginagamit niya sa sarili yung talino niya. At kung nagmumulat siya, no, sapat na yung existence niya para makapagmulat. At hindi kailangan na lahat ng nalalaman niya ipagkalandakan. So ngayon, kung ganun kayo, sa social media, baka hindi nyo alam, nakakahiya kayo sa ganun. So baguhin natin. No? Dahil ako, dumaan din ako sa ganyan. Sabihin ko sa inyo, nakakahiya. Hanggang ngayon, parang ayokong alalahanin yung kahihiyan ko. Dahil hindi ko alam na yung mga taong mas nakakaalam doon, alam yung naggagawa ko na yan, di ba? Nakakahiya. Itigil nyo na yan. Diba? So, ganito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.